Amen. Ayan po. Ayun. Good morning po sa bawat isa. Welcome po muli sa 8cc Morning Devotion. Yun. Salamat po. May okay ang lahat. Ang kalusugan, ang espiritual, higit sa lahat. Ang ating mga espiritual, salamat sa Diyos. Opportunity. We are here na binibigyan tayo ng chance opportunity to hear, marinig ang kanyang tinig araw-araw, at tayo ay patuloy na pinalalakas niya sa kabilang sa ating spiritual and physical, at dumarating po yung time na yun, kaya we need the Word of God para i-restore ito, ayusin ang ating kalakasan, spiritual and physical. At salamat sa Diyos po sa araw-araw na pagtugon natin, laban. Deny ourselves sa ating paggising, may mga busy mga lakad. May mga lakad po ngayon, Sis Maria, at kahapon Sis Cathy. At ang bawat isa po may pasok na sa school. Mayroon si Sis Karen Joy, baby niya, pero always available to share the Word of God para maihayag mag-serve kay God sa pamamagitan ng pagpapahayag ng banal na salita ng Diyos. Sa bawat isa po sa mga nasa Amerika, kay Mimi G, kay Sis Mary Grace, busy-busy sa pag-impact, pero sa pag-ayos ng kanilang bagong bahay, a blessed new house, at sa kay Mimi G, kanyang ministry, at sa bawat isa po sa mga nasa Pinas, sa Hong Kong, sa iba po, Canada. Thank you so much po for always available, always paglilingkod sa Panginoon through online. Andiyan po yung heart ng bawat isa to encourage one another, magtulungan, magkaita. We are not perfect, but nagpapatuloy tayo. Alam ng Diyos ang ating mga puso na nais nating magbago araw-araw. Steadfast, the love of God, na hindi siya nagbabago, na maging katulad tayo ng Panginoon, ng puso ng Panginoon na nagpapatuloy in spite and despite sa mga pagsubok, sa karamdaman man, financial man. At kay Sis Maridel, sabi niya sa testimony niya, marami siyang pagsubok, pero salamat sa Diyos na nagpapatuloy, na nagpapalakas sa kanya, na nagpapaalala. Kapag nagpo-fall siya, andyan ang kamay ng Diyos, nakahawak sa kamay niya para patuloy siyang akayin sa presensya ng Panginoon. Huwag siyang manghina. Alam ng Diyos ang mga sitwasyon ng bawat isa. Alam niya kung ano ang puso natin. Kaya andyan siya, patuloy na hawak niya ang buhay ng mga anak niya. At sa mga pinili niya, tayo yun. Hindi aksidente na we are here. Hindi po ito aksidente. Ito po ay kalooban ng... Kaya mapalad po tayo. Nakakarinig pa tayo ng salita ng Diyos. Binibigyan pa tayo ng chance na magbago at magbago. Upang sa pagdating niya, sabihin niya sa atin, welcome my good and faithful servant. Salamat sa araw-araw na salita ng Diyos. Kaya good morning pong muli. Isa pong mapagpalang, ngayon, Martes sa bawat isa. Hanggang sa matapos pang gawain nito, matagumpay na gawain. Dahil matagumpay na gawain dahil ang banal na espiritu po ang kasama natin sa kalagitnaan ng gawain na ito. Amen. Magkakalayo man tayo, ngunit andyan banal na espiritu. Nakikilos at tutulong sa atin na tuminom ang salita ng Diyos sa araw na ito. Ayan po, excited na rin po ako kung anong ihahayag ng salita ng Panginoon through Sis Karen Joy. Amen po. Good morning po, Sis Nali, Sis Ana, Sis Janet, Sis Rhea, Sis Mary Grace, Mimi G, Sis Eva, Sis Cathy, and Sis Maridel. Habang hinintay pa natin ating mga kapatid, at panalangin po natin. Tayo po'y manalangin. Sino pong nais na mag-lead ng prayer ngayong umaga? Karen J, kung ikaw na rin po ang mag-lead, para tuloy-tuloy na po. Opo, sige po at Lily, ako na po.
Kasi magpila po tayo. Lord, Panginoon, Diyos Ama namin sa langit, muli po, Panginoon, maraming salamat po muli po, Panginoon, sa umagang ito po, Panginoon, na puno-puno po, Lord, ng galak ang aming puso po, Panginoon, na makinig. At ako rin po, Lord, na mag-share na iyong mga salita po, Panginoon. Lord, guide niyo lang po ako, Panginoon. Lord, gamitin niyo lang po ako po, Panginoon, kung ano po ang gusto niyo pong iparating sa amin ngayong umaga po, Panginoon. Naway po, Lord, ang mga salita mo po, Panginoon, ang magiging kalakasan po namin po, Panginoon, ang mga vulnerable stories po namin po, Panginoon, naway po may pahayag namin, may share po namin po, Panginoon, sa kung sino man po, Lord, ang makasalamuhan namin po, Panginoon, sa aming katrabaho, sa aming mga kamag-anak, o Lord, sa aming kapwa-Christians po, Panginoon, na patuloy po namin kami magpalakasan po, Panginoon, through telling our testimony ngayong umaga po, Panginoon. Lord, naway po, Lord, as we close, O Lord, sa aming plan po ngayong umaga po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa 25 days po, Panginoon, na sinamahan niyo po kami po, Panginoon, at totoo nga po, Panginoon, kinausap niyo po kami po, Panginoon, at marami po kami natutunan sa iyong mga salita po, Panginoon. Help us, O Lord, hindi lang po ito namin narinig, hindi tulungan niyo po kayo po, Panginoon, kung paano ito, Lord, isa buhay po, Panginoon, hindi lang po na may application din po, Lord, sa aming mga buhay po, Panginoon. Lord, bless niyo po ang bawat isa, kung saan man sila pumunta po, Panginoon, ng aming mga anak, aming mga asawa, kami rin po, Lord, ang mga kapatiran po namin, kung saan man sila pupunta po, Panginoon, ingatan niyo po sila po, Panginoon, bless them, O Lord, at tulungan mo sila po, Panginoon, paano po sila, Lord, makisama, O Lord, sa kanilang may encounter, O Lord, help us them, Lord, to show the love of Jesus sa kung sino man po, Lord, ang makakasama po nila po, Panginoon. Muli po, Panginoon, salamat po, Panginoon, tunay na po, ikaw ang Diyos na totoo po, Panginoon, at andyan po ang guidance and protection niyo sa bawat isa po, Panginoon. Ito po sa dalangin ko po, Panginoon, sa pangalan na iyon ako, sa Jesus, Amen. Ako, tuloy ko na po, Ate Lily. Good morning po. Good morning po sa lahat. Ano na po tayo no, last 25 days. Ang bilis po, no? Hindi ko nga po alam na last na po pala ito. So, nung nano ko na wala, last day na pala. Ang bilis po ng 25 days na po ito. Tutunay nga po, di ba po, ang dahil po natin natutunan, no? Sa plan na po ito, growing closer to God. No? Ang dahil po natin natutunan, prayers, no? Kung nalirita po natin, maraming itinuro ang Panginoon po sa ating lahat. So, ngayong umaga po, sa day 25 po, ang ating pinigay po dito sa atin, no, sa plan, sa Bible plan up po, ang vulnerable stories. Ano po ba ito sa Tagalog? Kung saan po, no, kung paano po kayo pinalakas ng Panginoon po, no, sa anong mga pagkataon po, kung saan po kayo nanghina. Vulnerable, di ba, sa Tagalog po, yung kahinaan po ninyo. Connecting with others by sharing stories. Yung stories po ninyo na vulnerable po saan, paano kayo pinalakas ng Panginoon sa kabila po ng kahinaan po ninyo, no? Yun po, no? Sabi po dito, we all tell stories. Talaga naman po, di ba po, sino po dito ang palakwento, no? Lahat naman po tayo, di ba, may mga kwento. So, sa mga kaibigan po natin, di ba, mahilig tayong magkwento. So, regardless of your stories, telling skill level, o po, kahit po ako, no, may mga level po yan kung paano merong kwento na mahaba, merong may silang, may limit lang doon pag-story po niya, no? You tell stories about your life experiences. Yung po, no? Yung tungkol po, nung ano po ba yung kwento po natin, hindi po uso sa Kristiyano, sa buhay po Kristiyano, about po sa buhay natin, hindi po uso sa, alam ko po, lahat naman po tayo nung nagkikwento sa buhay ng ibang tao. Siyempre, ang kwento po natin, yung story po natin. No, yan po ang buhay ko. Yun po ang tunay na Kristiyano, no? Hindi nagkikwento ng buhay ng iba, kundi your life experiences po natin kung paano tayo pinalakas ng Panginoon, no? Yung throwback mo, no? Yung tapos na kung saan pinalakas po tayo ng Panginoon. Your story might be about dramatic life experiences from years ago or something small that happened the other day. Yun po, no? Yung mga ano po ba, yung mga past life mo, yung dramatic, yung mga buhay po natin na parang teleserye, kung titingnan, no? Yung sorrow, yung joy, no? Yung mga achievement po natin, no? And one point, or matagal man, or pwede pong i-share po natin is yung ang nung nakaraang araw, kung paano po kayo pinalakas ng Panginoon,
kung paano po ba nangyari ang buong araw po ninyo. No, pwede po yan. Whatever the story, they all have one thing in common. God was active and present when the story happened. Yun po, no? Ano man po yan, klaseng story po yan ng buhay po natin. Isa lang po dyan ang bida, ang Panginoon. Andyan po siya. Andyan po siya na naggabay sa atin. No? Andyan po siya na, it means, no, nalagpusan po natin yan kasi andyan ang kapangyarihan ng Panginoon. Active and present when the story happened. In fact, God is the hero every story in our lives, no? Siya lang po talaga, wala pong bida po dito sa story po natin kundi ang Panginoon, no? Lalo ang Panginoon na siyang nagagabay po sa atin. So, even though we do not always recognize the truth, sometimes po, no, lalo na po, no, late, no, yung mga hindi pa gaano kalalim sa salita ng Panginoon or hindi pa ganun kalalim ang personal na relasyon sa Panginoon, hindi pa nila alam yan, hindi pa nila masyadong na-recognize behind those success, behind those kung paano nalagpasan, hindi nila recognize ang Panginoon pa lang dahilan yun. Ayun pa lang, yung po, no, yung hindi pa ganon kalalim, no, yung faith po nila, kagaya po kagabi, di ba po, sa pagkaral po namin kay Pastor Allen, iba-iba po kasi yung level ng faith. Meron pong, yung ano po niya, yung kung paano niya i-recognize, yung kung paano niya yun nalagpasan is hindi pa ganon dahil yun sa Panginoon. So, meron pang minsan na, hindi, sad, is totoo po to, no? Hindi pa, dahil yun sa Panginoon, kumbaga, self na, dahil yun sa sarili ko, kaya ko na kaya yun. May ganun pa pong level ng pananampalataya, no? So, Joanne Ellison has seen how her stories offer a powerful way to connect with others. Yung nga po, sabi po dito nang pinakinggan ko po to, sabi ni Listen Joanne, no? Listen Joanne, yung sabi po na Joanne Ellison, no, yung kwento po niya, yung story daw po niya, isa po sa bridge, no? Yung vulnerable stories po niya, isa po sa mga pamaraan kung paano po niya kinikwento si Jesus Christ, kung paano po niya sinishare si Jesus. Yun nga po, andyan po, habang daw po nagkikwento siya, andyan po yung banal na espiritu na kumikilos, nagugulat na lang po daw siya na nag-iiyakan na. So sometimes, di ba po, nangyayari po yan sa inyo, even though minsan po sa atin, sa online Bible study natin, yung mga testimony po nila, andyan, nag-iiyakan na, di ba po, nangyayari po yan, alam ko po, no, yung andyan ang friends, yung naiyakan na, relate ka na andyan ang banal na espiritu. Yun po, sabi po niya. So which means, ako rin po, tayo rin po, di ba, naranasan po niya, narinig po natin ang story na may iyak po tayo. It means, andyan ang presensya ng Holy Spirit. Di ba po, andyan siya na kumikilos, hindi man natin nakikita, pero andyan ang presensya po niya. Feel po natin na relate po tayo sa story po niya. Yun po, no, ayan po, that is the impact of sharing the vulnerable stories sa ating mga kapatiran, non-Christian man yan or Kristiyano, meron po yan, bida po dyan ang Panginoon. Yun po, no, basahin ko rin po dito, God is even the hero when your story is one of the difficulty and heartbreak. Yun po, no, sa mga kahinaan po natin, sa mga heartbrokenness po natin, if balikan po ninyo, balikan na po natin, hindi ibig sabihin na if you look in the past, no, yung paano po tayo na-break, kung paano po tayo nahirapan, ano po yan, no? Ang Panginoon, kaya po natin nalagpasan, kaya patuloy po dito tayo ngayon, nakikinig na salita niya kasi siya ang tumulong sa atin. No? Siya yung hero po natin na nilayo po tayo at pinagtatahan po niya tayo sa ganong sitwasyon during those heartbreak, during those difficulty. So, in these different stories, you may have seen small examples of His mercy or clung to Him as your only source of hope. Diba po? Yung pag-asa po natin, sa Kanya lang po natin nakikita kasi alam po natin na ang Panginoon ay puno-puno ng full of grace and mercy. Amen po ba dyan? Totoo po yan. No? Sa Panginoon lang talaga. No? Siya yung nagbibigay po sa atin ng pag-asa. As you aim to point openly people to Jesus, share openly how you have been God work in your stories. No? As you po, sino po ba dito? Alam naman po natin pag once po nag-share po tayo ng story po natin, it is a bridge, no? Kung paano
kumikilos ang Panginoon po sa buhay natin. Use stories of both joy and sorrow, big and small. Pwede po rin po natin ang share, hindi lang po yung sorrow, pwede rin po natin ang joy, no? I-ano nyo po yung past pa ninyo, ano yung joy, hindi lang naman po siguro yan ang binigyan din po tayo ng hindi lang puro siguro pighati ang naranasan po natin. Binigyan din tayo ng kasiyahan ng Panginoon. Di ba po? Nung binigyan kaya ng unang anak, ako rin po, yan po yung joy ko, Lord. Thank you. Kasi binigyan mo ako yung desire ko dati na magkaroon ng anak, binigyan niyo ako. I-share niyo po yan sa mga taong na-inspired po, no? Na-inspired din po sa inyo kung paano po kayo, ano po ba yung mga joy, i-ano po ninyo, no? Dati ako ganito, sa akin po dati yung light, yung nabilhan ko ng sapatos yung anak ko na may light, no, yung may ilaw-ilaw. Sabi ko, yung joy ko na sobrang saya nung bata ako, hindi ko yan mabili. Kasi wala po kami. Pero ngayon sa anak ko, nabibili ko na, di ba, joy. Simpleng sapatos lang, di ba po? Isa joy. Tapos makarelate. Ako din, yun din ako. Yung ganun po, yung ganun kwento na nakaka-bless, no? Mga simpleng bagay lang, pero para sa'yo, dahil sa grateful mo, no, sa grateful mo, share mo na at the rest story na mag-ano na po kayo, magkikwentuhan na po kayo. That is present of God, no? So mga ganun simpleng ano lang. Sorrow din po natin, no? Maliit man yan o malaki. As you share your stories, feel free to be honest about any struggles with God you may have in the moment. Yun po, no? Maging honest po tayo sa ano po, yung struggles po natin, no? Yan po yan, important din po yan na hindi tayo, yung kwento po natin hindi gawa-gawa lang, no? Dapat talagang honest na honest po talaga, walang halong ano po ba yan, parang magpiplease ka lang, ito rin ano siya nagkwento, yung parang there is honesty, hindi mo ikikwento na gawa-gawa, wala para mano rin. So napaka-importante po talaga yan, yung honest ka sa kung ano po yung kwento mo. So God, you may have God, sabi yan, perfect. Even if someone does not follow God, they will respect you, your story, and your openness, no? Opo, totoo po to. Sometimes, non-Christian man yan, ang kinikwento mo, yung kinikwentuhan mo, yung story mo yan, no? Meron po yan, may mabubuo po yan na respeto, no? Kasi may nabubuo po yan kung paano ka naging boldly, no? Hindi ka na nahiya. Hindi ka yung inalis mo nahiya mo doon na hindi mo na tiningnan, no? Kumbaga, I know God kasi si God ang bida dito, ba't ako mahiya yung kwento? So, yung kahit unbelievers po, di ba, maano po sila, ma-inspired po sila, grabe tong faith niya, no? Grabe yung faith ni Ate Lily, si Ate, yung ganun po, no? Kahit unbelievers po yan. Ako naranasan, dami ko po naranasan sa ganito, and years magkikwento ako sa iyo. Yung story mo na kung paano ka pinalakas ng Panginoon. So, magugulat ka na lang, their reaction, kung paano kanila patunguhan, no? Kasi naging honest ka no? Yung resulta, kung paano nyo inopen, magugulat ka po sa Panginoon po ng Panginoon. Yun po, no? So, mamaya ko na po. Sa conclusion po dito, in the middle of Proverbs 22, there is a powerful verse. It is almost if Solomon called time out to remind the reader why he gave this last lesson. Sabi po dito, basahin po natin sa Proverbs 22, verse 19. Sabi po dito, basahin ko po sa English, I am teaching you today. Yes, ikaw. So you will trust in the Lord. So yun po, no? Yung mga life lesson po natin, yung mga stories po natin, vulnerable stories po natin, isa po yan, tinuruan po tayo ng Panginoon para po hinubog po niya tayo para mas patibay, tumibay pa ang ating pananampalataya. No? Yun po yun, yung mga ano po natin. So, basahin po natin sa Joshua, yung verse po, mahaba-haba po ito, pero basahin po natin sa Joshua 24, verse 2 to 13. Basahin ko po dito, no? Sinabi ni Jose sa lahat ng tao, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noon, ang mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog ng Euphrates at sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Isa sa kanila ay si Tera na ama ni Abraham at Nahor. Pero kinuha ko si Abraham sa lugar na iyon at papunta sa lupain ng Kanaan at binigyan ng maraming lahi. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman ni Isaac si Esau at Jacob.
Ibinigay ko kay Esau ang kabundukan ng Seir bilang bahagi niya, pero si Jacob at ang mga anak niya ay pumunta sa Ehipto. Pagkatapos, isinugo ko sina Moises at Aaron sa Ehipto at pinadalhan ko ng mga salot ang mga Ehipsyo at inalabas roon ang inyong mga ninuno. Pero nang makarating ang mga ninuno ninyo sa dagat na pula, hinabol sila ng mga Ehipto na may kabayo at mga karwahe. Humingi na matulong sa akin ang inyong mga ninuno at nilagyan ko ng kadiliman ang pagitan nila at ng mga Ehipsyo. At nilunod ko ang mga Ehipsyo sa dagat. Nakita mismo na inyong mga ninuno ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. At tumira kayo sa disyerto ng mahabang panahon. Verse 8, pagkatapos nila ko kayo sa lupiin ng mga Amoreo sa silangan ng ilog ng Jordan. Nakibaglaban sila sa inyo, pero pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Nilipol ko sila at nasakop nyo ang mga lupain nila. Pagkatapos, makipaglaban sa Israel ang hari ng Moab na si Balak, na anak ni Zippor, inutusan niya si Balaam na anak ni Beor, sumpain kayo. Pero hindi ko pinatulatan si Balaam na gawin ito sa inyo. Saglit ng papel. Okay na po. Naibo pa ako. At inilikas ko kayo sa kamay ni Balak. Pagkatapos tumawid kayo sa ilog ng Jordan at nakarating sa Jericho. Nakipaglaban sa inyo ang mga taga-Jericho, ganun din ang mga Amoreo, Perizeo, Cananeo, Hiteo, Gargaseo, Heveo at Jebuseo. Pinagtagumpayan ko kayo laban sa kanila, pinadalhan ko ng maputakti ang dalawang haring Amoreo para itaboy sila bago pa kayo dumating. Nanalo kayo hindi dahil sa inyong mga espada at pana. Binagyan ko kayo ng lupay, hindi nyo pinaghirapan. Binatira ko kayo sa malusod na hindi kayo nagtatag. Kumain kayo ngayon ng ubas at mga olibo na hindi kayo ang nagtanim. Amen po. Yun po, no? Kung titinan po natin, ito po ang kwento po ng mga Bible character po. No? So, nakaka-inspired po, diba, kung titinan po natin ang kwento mula kay Abraham, no? Kay Moses, kay Jacob, kay Esau. Tingnan po natin, no? Kung sa Genesis, diba po, story po nila ito kung paano po sila pinalakas ng Panginoon. No, si Moses, di ba po, si Abraham, kung saan po palipat-lipat po siya ng tirahan, pero lagi po siya, andyan po siya, pinalapalakas po ng Panginoon. Ang story din po na Esau and Jacob, di ba po, kung paano nilalang ni Jacob si Esau, di ba po, ang story po, andyan, nagkaroon po sila ng kapatawaran, although, so andyan po, no, yung story po ng mga Bible character, nakita po natin kung paano po kumikilos po ang Panginoon sa buhay po nila. So, let's be inspired kung hindi man po tayo, meron po kasi iba-iba po ang character ng tao, no? Kung hindi po kayo palakwento ng buhay po ninyo, basahin po ninyo ang character po ng mga Biblia, ng mga tao sa Biblia. You can share din po niyan. You can share the vulnerable stories of the Bible character sa mga tao pong nakakasalamuhan nyo. Kung hindi, kasi iba-iba po ang character ng tao. Meron tao na nahiya pang magkwento, no? Kung you can share, you can openly share the stories kung paano ang kilos ng Panginoon through sharing po sa Bible character po ng tao. So, Esau and Jacob, no? Yung forgiveness sa kabila po ng paano nilinlang ni Jacob si Esau, nagpatawaran po sila. Yun po si Moses, si Aaron, kung paano nilid ni Moses ang mga Israelites, di ba po, kung paano siya naging magandang leader, no? Kung paano siyang, yung faith po ni Abraham, di ba po, nakaka-inspired po sila kung paano sila pinalakas ng Panginoon during their hardest times, no? Hindi naman po lahat po dyan hardest time, joy din po nila, no? Kung paano sila nagkapatawaran, kung paano sa mga laban po nila, kung paano sila pinagtagumpay ng Panginoon, kung paano yung provision po ng Panginoon. Sabi nga po dito sa verse 13, no? Sabi po dito, no?
Binigyan ko kayo ng lupang hindi nyo pinaghirapan. Pinatira ko kayo sa malusod na hindi kayo nagtatag. Kumain kayo ngayon ng maubas at mga lubi na hindi kayo nagtanim. So, yung provision din po ng Panginoon. Sometimes, di ba po, sa buhay po natin, minsan, no, grabe yung provision ng Panginoon. That's also the vulnerable stories na minsan, wala ka na Lord, salamat sa minsan, ano na lang, yung ganito na lang, yung ano po namin, yung pagkain po namin, pero andyan ka na patuloy na nagbibigay. So that's also a vulnerable stories. Makikita po natin na kumikilos po ang Panginoon. So, sabi nga po dito, magbibigay po ako ng 3 impacts of sharing vulnerable stories. Number 1, can inspire others. Yun po, no, totoo po ito. No? If you share kung binabahagi po natin yung paano po tayo pinalakas ng Panginoon, di ba, may inspired po sila yung testimony po natin. So, at syempre, ano po natin, itaas po natin ang Panginoon. Po, no? Yung mga testimony po nila, testimony po natin, at ang importante din po na ma-witness yung sa mga unbelievers, yung makita talaga nila na yung kwento mo, no? Isa din po yan, yung witness sila kung paano ka binago. Isa din po yan, no? Lalo na pag lagi kayong magkasama sa katrabaho mo, yung kung paano ka binabago ng Panginoon. Sa mga Christians, is your testimony. Pero sa mga unbelievers, kung paano witness po sila niyan, kung paano kumikilos ang Diyos, yung kwento mo na yung vulnerable stories mo na talagang totoo, no? Maganda po yan, sa mga non-Christian, no, sa mga unbelievers, witness po sila kung gaano ka full of grace and mercy ang Panginoon na kumikilos sa buhay po natin, na magiging inspirasyon po yan sa kanila. So po, ang pangalawa po, build trust and connection to God. Yun po, no? Yung if you share our vulnerable stories, kung saan ang mga testimony po natin, no, isa po din po yan sa maging paraan na magkaroon din po sila ng pagtitiwala at magkaroon po ng connection sa Panginoon. Hindi lang po sa atin, kundi sa mga tao rin po na nasisharean po natin. Yun po, no? At pangatlo po, a bridge to share Jesus. Yun po, no? Yun po, di ba po, Jesus died for our sin, di ba po? So, isa rin po yan, kung paano natin tinanggap si Jesus sa buhay po natin as our Savior, di ba po, patuloy na meron na tayo, di ba, Willie, na si Kristo na ang nabubuhay na po sa atin, di ba po, gaya sasabi nga po sa salita. So, as we reflect, as habang kinikwento po natin, as we patuloy po tayong as we share our vulnerable stories, no, isa po yan sa pamamaraan, no? Gamitin po natin ang oportunidad na yan to share Jesus, no, kung gaano kabuti ang Panginoong Jesus sa buhay po natin, na siya lang namumuhay sa ating mga puso. Ito, no? At may ano po dito, may application question po dito. Sabi po dito, balikan ko po. Ang application po dito, John says the story are the place where you can be the most vulnerable. Have you ever shared a vulnerable story with someone? So, yun po, no, look for opportunities to do so today. Yun po, no, yun po yung application question po dito. Ilangan po, at ako po, mag-share po ako ng stories ko, time na vulnerable. Total, mag-1 year ago na rin po, yung asawa ko po, naalala niyo po, no, na-diagnose po siya ng cancer, sa po ng Panginoon, at sa Diyos po lahat ang kapurihan. Sa po yan sa dahilan kung bakit patuloy pa ako naglilingkod sa Kanya, no, sa pasasalamat out of gratitude na talaga po na sa cancer po ng asawa ko yun, no, stage 1 through prayer, yun, patuloy po siya. Ngayon po, meron po siyang check-up ulit, no. So, salamat sa Panginoon during those time na inoperahan po siya, no, wala po talaga kami lang, no, walang aasahan, kundi ang tiwala. Ang number 1 na aasahan na po is magtiwala sa Panginoon at sa awa at grace ng Panginoon. Yun po, no, patuloy po siyang kumikilos po sa amin na paano niya pinagaling yung asawa ko, paano niya ako bilang asawa, kung paano niya ako pinalakas, na at the same time, alagaan yung mga anak ko nung time na yon. So, kung paano niya ako pinalakas na alagaan yung mga anak ko during those vulnerable moment
no, mahina. No, sabi ko naalala ko nga yung kantang Still, yung Still po yan yung kanta na paulit-ulit ko nuntahan, na pinaulit-ulit kong pinakinggan, at tunay nga po, siya po ang nagpapalakas po sa aming lahat, sa aming pamilya, at ganoon rin po siguro, at alam ko po sa inyo rin po, no, ang Panginoon po ang patuloy po nagbibigay po sa inyo ng kalakasan, hindi lang po sa past natin, at sa haharapin pa po nating pagsubok. Marami po yan, kaakibat na po natin yan, no, hindi po yan matatapos, at alam po natin, andyan ang Panginoon. Siya ang tutulong po sa atin. Siya ang, sabi nga po dito, God is our hero. So huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Andyan po siya na laging kaagibat po natin ang kanyang mga salita. Siya po ang patuloy na magagabay po sa atin at magpapalakas po sa atin sa mga kahinaan po natin. Yun lamang po, Diyos po sa lahat. Sa Diyos po ang kapurihan. Magpapray lang po ako, no? Lord God, salamat po muli po, Panginoon. So Lord, sa pagkakataon po, Panginoon, na binigyan niyo po ako ulit po, Panginoon, ng pagkakataon. Puno-puno po, Lord, ng galak ang puso ko po, Panginoon. Kung paano niyo po ako, Lord, pinalakas. Alam ko po, Panginoon, kaya rin po, Lord, ang gagamit mo sa mga kapatiran po namin po, Panginoon. Thank you so much. Lord, salamat po, Lord, sa kalakasan, Lord, na bibigyan niyo po sa amin po, Panginoon. Huwag niyo po kami hayaan po, Panginoon, na mawala ng pag-asa po, Panginoon. Help us every day, Lord. Pagtibayin niyo po kayo, Panginoon, na naman po, Lord, na haharapin namin pagsubok po, Panginoon. O, Lord, Lord, kayaan po, Lord, ang mga giants na haharapin po namin po, Panginoon. Alam po namin po, Panginoon, nandiyan ka po, Panginoon, na magagaya sa amin po, Panginoon. Kagaya nga po, Lord, during our past po, Panginoon, kung paano namin malagpasan ito po, Panginoon. Alam po namin, O Lord, tutulungan niyo po kayo po, Panginoon. Huwag niyo po kami hayaan po, Panginoon, na malayo, O Lord, sa mga malayo sa inyo po, Panginoon. Namay po, Lord, lagi niyo kami hawakan po, Panginoon, with our faith. Palakasin niyo yung faith po namin po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa provision niyo po, Panginoon. Divine protection, O Lord, sa bawat isa po sa amin po, Panginoon. O Lord, salamat, O Lord, sa biyaya, O Lord, sa buhay po, Lord, na binigay niyo sa bawat isa po sa amin po, Panginoon. O Lord, at patuloy niyo po kami palakasin po, Panginoon. Huwag niyo po kami hayaan, O Lord, na maghina po, Panginoon. Ano man po, Lord, ang mga giant sa buhay namin po, Panginoon. Alam ko po namin po, Panginoon, ikaw po, Lord, ang magliligtas. Ikaw po, Lord, ang mag-protect sa bawat isa po sa amin po, Panginoon. Help us, O Lord. Kung naman po, Lord, ang desire po, Lord, ng bawat isa po, Panginoon. O Lord, bawat isa po, Panginoon. O Lord, ikaw po, Lord, ang magbigay nito po, Panginoon. In your will, thy will be done, O Lord, sa buhay po ng bawat isa po, Panginoon. O Lord, kaya si Janet po, Panginoon, patuloy mo siya po, Panginoon. Lord, na palakasin po, Panginoon. Ano man po, Lord, ang kanyang desire ng puso niya po, Panginoon. Ano man po, Lord, kung paano niyo po, Lord, siya pinalakas. Nung time po, Lord, na nangihina siya po, Panginoon. Patuloy mo rin siya po, Panginoon, hanggang ngayon sa kasalukuyan po, Panginoon, in the future din po, Lord. Tulungan mo siya, O Lord, kung paano niya po, Lord, haharapin, O Lord, yung mga vulnerable, kung saan po siya mahina po, Panginoon. Palakasin mo siya po, Panginoon, sa patuloy po niya, Lord, na pagsilbi sa inyo po, Panginoon. O Lord, sa mga pagiging nanay, pagiging anak, kaibigan po niya po, Panginoon. Patulungan mo siya everyday, O Lord. Kaya tilili po, Panginoon, provide mo po, Lord, yung provision sa kanya po, Panginoon, sa trabaho po niya po, Panginoon, saan man siya pumunta po, Panginoon. Gamitin mo siya, O Lord, sa pagbabahagi niya po, Lord, na yung salita po, Panginoon. O Lord, sa bawat isa po, Panginoon, kay Sis Mary, O Lord, gabayan mo siya po, Panginoon. I-bless niyo po, Lord, ang bahay po niya po, Panginoon, O Lord, sa bagong bahay po niya po, Panginoon. Naway po, Lord, puno-puno po ito ng saya po, Panginoon, ang bahay po niya po, Panginoon, na binigay blessings po sa kanila pamilya po, Panginoon. Provision din po, Lord, sa lahat ng pangailangan po nila po, Panginoon. O Lord, divine protection sa anak po niya, sa buong pamilya niya po, Panginoon. Ganun din po, Lord,
Kaya Ate Ana po, Panginoon, tulungan mo siya po, Panginoon. Huwag mo siyang hayaan, O Lord, na malayo po, Panginoon, sa tukso po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa patuloy na guidance mo sa kanya po, Panginoon. Huwag mo siyang hayaan po, Panginoon, na malayo po, Lord, sa tukso po, Panginoon. Tulungan mo siya po, Panginoon, sa kahinaan po niya po, Panginoon. Huwag mo siyang hayaan po, Panginoon, na matukso po, Panginoon. At Lord, kung ano po, Lord, ang desire ng puso po niya po, Panginoon, help her, O Lord, sa kanyang trabaho po, Panginoon. Kung sino man po, Lord, ang nakakasalamuha po niya po, Panginoon, tulungan mo siya po, Panginoon, O Lord, to reflect Jesus' love po, Panginoon, sa mga nakakasalamuha, sa mga kaibigan niya po, Panginoon. Tulungan mo siya po, Panginoon, kung ano man po, Lord, ang kanyang desire ng puso, O Lord, sa pagpasok pa uwi po niya po, Lord, sa bahay po niya po, Panginoon. Help her, O Lord, sa buong pamilya din po ni Ate Ana po, Panginoon. Kaya, Lord, kay Ate Gina po, Panginoon, salamat, O Lord, sa blessing na patuloy niyo po, Lord, binibigay sa kanya po, Panginoon. Help her, O Lord, sa kung ano man po, Lord, ang kanyang desire ng puso, sa patuloy niyo po, Lord, na paglingkod sa kanya po, Panginoon. Huwag mo siyang hayaan po, Panginoon, O Lord, na manghina po, Panginoon, bagkus po, Lord, patuloy mo siyang balakasin, O Lord, every day, Lord, sa kanyang misyon, sa gusto niyo pong ipagawa sa kanya, sa patuloy po, Lord, na pagpagamit mo sa kanya po, Panginoon, wisdom and understanding, O Lord, sa bawat ginagawa po niya po, Panginoon, O Lord. Ganun din po, Lord, kay Ate Maria po, Panginoon, tulungan mo siya po, Panginoon. Ano rin po, Lord, kay Ate Maria po, Panginoon, tulungan mo siya everyday, O Lord, sa kanyang bilang nanay po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa provision po na kanya po, Panginoon, O Lord. Salamat po, Lord, sa buwan ni Achilles po, Panginoon, O Lord. Ngayon po, Lord, mag-aaral na po siya sa senior high po, Panginoon. Alam po namin po, Panginoon, ikaw po, Lord, ang naging way po, Panginoon. Kaya po, Lord, napagtugubayan ni Achilles ang kanyang pag-aaral po, Panginoon. Guidance and protection din po, Lord, sa kanya po, Panginoon. Kay Aquila din po, Panginoon. Kay Ate Maria din po, Lord, bilang nanay po, Panginoon, patuloy mo po, Lord, gabayan ang kanyang bilang ina, Lord, provision and sa kanilang pangangailangan po, Panginoon. Ganun po, Lord, kasi Eva po, Panginoon, kung saan man siya naroroon po, Panginoon. O Lord, protection po sa kanya po, Panginoon, yung desire ng puso po niya po, Panginoon. Pag-ingatan mo kanyang puso po, Panginoon. O Lord, patuloy mo siyang patatagin sa kabila po, Lord, ng kahinaan po niya po, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang magbigay ng kalakasan sa kanya po, Panginoon. Kagaya po, Lord, kung paano po niya, Lord, nalagpasan ang kanyang past stories po niya po, Panginoon, yung mga struggle po niya po, Panginoon, at naniniwala po kami po, Panginoon, patuloy mo siyang palalakasin. Ano man po, Lord, ang haharapin niya po, Panginoon, andyan ka, O Lord, na magbibigay sa kanya ng kalakasan po, Panginoon. Gano'n rin po, Lord, kasi Rhea po, Panginoon. Salamat, O Lord, kasi Rhea, O Lord, na patuloy niyo po, Lord, ginagabayaan. Patuloy niyo po, Lord, iniingatan ang kanyang faith po, Panginoon, sa kabila po, Lord, ng persecution ng kanyang asawa po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa patuloy niyo po, Lord, na paggabay sa kanya po, Panginoon. Yung desire po niya, Lord, na pagmamahalin na yung salita po, Panginoon. Tulungan mo siya everyday, O Lord. Huwag mo siya hayaan po, Panginoon. O Lord, na mahihina po, Panginoon. Palakasin mo siya everyday, O Lord. Salamat, O Lord, sa protection sa kanya, Panginoon. Tulungan mo siya po, Panginoon, everyday, O Lord. Tulungan mo siya everyday, O Lord, sa kung ano man po, ang kanyang bilang nanay po, Panginoon, bilang lingkod sa iyo po, Panginoon, magampanan po niya ito po, Panginoon. Magampanan po niya, Lord, na mabalansi po niya, Lord, bilang asawa, bilang iyong lingkod po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa desire niya ito po, Panginoon, na patuloy sa iyong, Lord, maglingkod. Salamat po, Lord, yung fire sa puso po niya po, Panginoon. Salamat, O Lord, na blessing po ito sa amin po, Panginoon. Kami rin po, Lord, na patuloy maglingkod sa inyo po, Panginoon. Ganun rin po, Lord, kasi Leia po, Panginoon. O Lord, Yes, Lord. kaya naman po, Lord, ang kanyang ang desire ng puso po niya po, Panginoon. Tulungan mo siya everyday, Lord. Huwag mo siyang hayaan po, Panginoon, na malayo po, Lord. Ilayo mo siya, Lord, sa gawa ng kaaway po, Panginoon. Tulungan mo siya po, Panginoon. Palakasin mo siya po, Panginoon.
sa oras ng kahinaan po niya po, Panginoon. O Lord, ikaw po ang mag-protect sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang puso, sa kanyang isip po, Lord. Tulungan mo siya po, Panginoon. Holy Spirit, maingilat ka po sa buhay ni Sis Leia po, Panginoon. Ano man kanyang ginagawa, ano man kanyang iniisip, ano man po, Lord, ang desire ng puso niya po, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang mapurihan po, Panginoon. Ano man po, Lord, ang kanyang ginagawa po, Panginoon. Divine protection sa kanyang buong pamilya, sa kanya rin po, Lord, sa oras ng pagpasok, trabaho, pag-uwi po niya po, Panginoon. Guide niyo po siya po, Panginoon. Huwag mo siyang hayaan po, Panginoon, O Lord, na matukso ng kaaway. Kundi, O Lord, protect with the blood of Jesus. Leia po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa patuloy po, Lord, naniniwala po kami po, Panginoon. Ang faith po niya po, Panginoon. Andyan po lagi po, Panginoon. Kung nangihina po siya po, Panginoon, palakasin mo siya po, Panginoon. Ganda din po, Lord, kasi Scotty po, Panginoon, guided and protection din po sa kanya po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa patuloy niyo po, Lord, na pagkilos sa kanyang buhay po, Panginoon. O Lord, protection po, Lord, sa kanyang mga anak. Bilang nanay sa kanyang desire ng puso po, Panginoon, naway po, Lord, ikaw po, Lord, ang magbigay po, Lord, ng provision, O Lord, sa kanyang plano pag-uwi sa Pinas po, Panginoon. Naway po, Lord, naniniwala po kami, Panginoon. God will provide niya po, Lord. Sabi po ni Sis Cathy po, Panginoon. At andyan, pinangahawakan po niya ito po, Panginoon. Walang imposible sa iyo po, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang magbibigyan niyo ito sa inyo po, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy po, Lord, na provision niyo sa kanya po, Panginoon, bilang nanay, bilang anak, at sa dalawang anak po niya po, Panginoon. Salamat, O Lord, dahil bilang dyan po, Lord, sa buhay ni Sis Cathy po, Panginoon. Gano'n rin po, Lord, kay Ate Gina, ako ramotsi po, Panginoon, Lord, kung saan mo man siya dalhin po, Panginoon. O Lord, kung saan man po siya po, Panginoon. O Lord, nagbabahay man siya po, Panginoon. Sa kanyang trabaho, Lord, tulungan mo siya po, Panginoon. Provision, O Lord, salamat po, Lord, sa kanyang, kung paano mo siya pinalakas sa kanyang mga kahinaan, kung paano provide ng kanyang mga kailangan, kung paano po siya, Lord, yung provision mo po, Lord, sa lahat po, Lord, ng kanyang desire, ng kanyang puso po, Panginoon. Salamat, O Lord. Naway po, Lord, patuloy mo siyang palakasin. Ano man po, Lord, ang kanyang haharapin na pagsubok po, Panginoon. Naniniwala po kami po, Panginoon. Andyan ka po, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang kanyang magiging sandata. Yung mga salita po, Panginoon. Ang kanyang magiging sandata po, Panginoon. Tutulungan mo siya po, Panginoon. O Lord, mapagtagumpayan ang kahit anuman po, Lord, na pagsubok na gagawin mo sa kanya po, na harapin po niya po, Panginoon. O Lord, ilayo mo siya, Lord, sa tukso, sa gawa po ng kaaway. Bagkus po, Lord, palakasin po siya, Lord, yung kanang spiritual po, Panginoon. Huwag mo siyang hayaan po, Panginoon, O Lord, na manghina. Kundi, O Lord, patuloy po siyang tumayo at manampalataya. Palakasin mo kanyang pananampalataya po, Panginoon. Ganun rin po, Lord. Kaya Sis Rose po, Panginoon, salamat po, Lord, sa patuloy mo siyang paggabay. Salamat po, Lord, sa paggamit mo sa kanya every day, O Lord. Hindi po siya nagsasawang maglingkod sa inyo po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa patuloy mo, Lord, na palakas sa kanya po, Panginoon. Huwag mo siyang hayaan po, Panginoon, na manghina po, Panginoon. Huwag mo siyang hayaan po, Panginoon, na yung kanyang pagsubok, O Lord, ang maging daan po ng kaway po, Panginoon, para manghina po siya po, Panginoon. Lord, help her, O Lord, sa desire po niya po, Panginoon, na gamitin sa inyong kingdom po, Panginoon. Tulungan mo siya po, Panginoon, kung paano po niya ito gampanan, O Lord, na naayon sa iyong will po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa kanyang pagsasaga, sa desire po niya, O Lord, na makapagbahagi na iyong salita, hindi lang po sa amin, kundi, O Lord, sa manakakasalamuha po niya, sa kahit sino man po, Lord, ang kanyang may encounter po, Panginoon. Alam po namin, O Lord, andyan ka, kikilos ka po, Lord, sa buhay ni Sis Rose po, Panginoon, sa kanyang mga anak. Salamat po, Lord, sa provision niyo po, Lord, sa kanyang mga anak. Kung paano po niya, O Lord, bilang nanay po, pinaaral niyo po ito po, Panginoon. At alam po namin, O Lord, Panginoon, ikaw po, Lord, ang nag-provide nito po, Panginoon. Ikaw nag-provide at patuloy mo po ipoprovide sa buhay po ni Sis Rose po, Panginoon. Ganun rin po, Lord, kay Sis Nancy po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa provision niyo po, Lord. Kay Sis Nancy, spiritual po, Panginoon. Nandito po siya po, Panginoon, kasi alam po namin po, Panginoon. O Lord, andyan yung desire niya po, Panginoon, na kilalanin ka po, Panginoon. O Lord, sa mama po niya po, Panginoon, na may sakit po, Lord. Sa sino man po, Lord, nag-aalaga sa kanyang kapatid, na nag-aalaga po, Panginoon, Lord. Ngayon po, Lord, tulungan mo sila po, Panginoon. Palakasin mo sila, Lord, spiritual po, Panginoon. Yung during this moment po, Panginoon, ang hirap po, Lord, na may masakit po, Panginoon. Turuan mo siya po, Panginoon, yung provision po, Panginoon, sa kanilang pera po, Panginoon, financial, O Lord, emotional, lalong-lalo na po, Lord, spiritual po, Panginoon. Palakasin mo sila po, Panginoon, during these times po, Panginoon.
Alam po namin, alam po namin ang ganitong pakiramdam po, Panginoon. Kaya Lord, nagsusumamo kami sa inyo po, Panginoon. Palakasin mo sila po, Panginoon. Huwag mo silang hayaan, O Lord, na maghihina po, Panginoon. Lalo-lalo po, Lord, ang nanay po ni Sis Nancy po, Panginoon. Palakasin mo siya, O Lord. At Lord, kung ano man po, Lord, I will be done po, Lord, sa buhay po niya po, Panginoon. As is Nancy, tulungan mo siya po, Panginoon. Gamitin mo siya, Lord, as instrument po, Panginoon, na mas lalo pa nila, Lord, makilala, O Lord, magkaroon po, Lord, ng personal na relasyon po, Lord, ang kanilang pamilya sa inyo, Panginoon Jesus. In the mighty name of Jesus, O Lord. Ganoon rin po, Lord, kasi nice po, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin po, Panginoon. Ano man po, Lord, ang will mo sa Kanya, ano man po, Lord, ang calling mo sa Kanya po, Panginoon. Help her, O Lord. Desire po niya every day, O Lord, sa kanyang mga anak. Desire po niya, O Lord, na maglingkod, lalo-lalo po, Lord, ang maglingkod sa iyo po, Panginoon. Tulungan mo siya po, Panginoon, kung paano ito, Lord, i-develop, i-dedicate po sa inyo lang po, Panginoon, yung mga gifts na binigay mo sa Kanya po, Panginoon. Tulungan mo siya po, Panginoon. Kung nangihina po siya, O Lord, palakasin mo siya po, Panginoon. Huwag mo siyang hayaan po, Panginoon, O Lord, na nagamit ng kaaway po, Panginoon, ang kanyang makahinaan po, Panginoon. Protect, O Lord, si Sis Mais at buong pamilya po niya po, Panginoon. Kasi sa Abby din po, O Lord, napatuloy mo siya, O Lord, gabayan mo siya po, Panginoon. Yung mga kapatid na ito po, Panginoon. O Lord, ikaw po ang nakakaalam kung anong plano mo, Lord, sa mga kapatid na ito po, Panginoon, to serve in your kingdom po, Panginoon. Naniniwala po kami po, Panginoon. Isa po silang instrumento po, Panginoon. Kung sino man po, Lord, ang nakakasalamuha po nila po, Panginoon. O Lord, alam po namin, mag-reflect ang pagmamahal ni Jesus sa buhay po ng mga kapatid na ito, Panginoon. Si Sis Mais at sa Abby po, Panginoon. In the mighty name of Jesus, O Lord. Ganun rin po, Lord, kay Ate Anging po, Panginoon. Patuloy po siyang palakasin po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa desire po niya, O Lord, na makapagpinig na yung salita po, Panginoon. Patuloy mo siyang palakasin, O Lord, sa mga anak po niya, O Lord, kay Sakura at kay Justin po, Panginoon. Patuloy mo siyang gabayan bilang nanay po, Panginoon. Divine protection, O Lord, kay Sakura at Justin po, Panginoon, sa kanilang pag-aaral po, Panginoon. O Lord, ikaw po, Lord, samahan mo, Lord. You said your mightiest angel po, Lord, sa dalawang batang ito po, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, mapagtagumpayan ang kanilang pag-aaral at sa buong pamilya din po ni Ate Ging po, Panginoon, O Lord, huwag mo siyang hayaan, O Lord, na matukso po, Panginoon. Provide mo po, O Lord, ang lahat ng pangailangan po nila po, Panginoon. O Lord, in the mighty name of Jesus, O Lord, kumilos ka po, Lord, sa buhay po ni Ate Ging po, and every day, O Lord, buksan mo kanyang puso, O Lord, isip po niya po, to feel your presence in the mighty name of Jesus, O Lord. Ganun rin po, Lord, kasi Marie po, Panginoon, salamat, O Lord, ngayon po, Lord, sa kanyang pagbubuntis sa Panginoon, O Lord, salamat, O Lord, nandito po siya everyday, hindi hadlang po ito po, Panginoon, para po, Lord, makapanig na yung salita po, Panginoon. Tulungan mo siya everyday, O Lord, bilang nanay, O Lord, paghatid sundo sa kanyang mga anak, at buntis pa siya po, Panginoon. Tulungan mo siya po, Panginoon. Ikaw po, Lord, hawakan mo ang kamay ni Sis Marie po, Panginoon. O Lord, tulungan, bigyan mo siya, Lord, ng kalakasan po, Panginoon. Kung paano po siya, Lord, alagaan ang kanyang mga anak, bilang asawa po, Panginoon. Ganoon din po, Lord, sa kanyang tiyan po, Panginoon. Nalalapit na po, Lord, ang panganak si Sis Marie. Alam po namin, by faith of Sis Marie, sa amin rin po, sa aming panalangin, mapagtagumpayan po na ito po, Panginoon. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, O Lord. Salamat, O Lord, sa patuloy niyo po, Lord, sa lahat po, Lord, ng mga kapatiran, kila si Ana, kila si Ramel, sa lahat po, Lord, na maginagamit niyo po, Lord, na magsilbi sa inyo po, Panginoon, sa Ruby, sa prayer room, sa ano po, Lord, Monday Writer po, Panginoon. Lord, gamitin niyo po, Lord, ang mga platform na ito po, Panginoon, to spread how great is our God po, Panginoon. At ikaw lang po, O Lord, ang maging bida, ikaw lang po, Jesus Christ, ang magsilbi, ang magiging sentro ng pananampalataya ng mga isa. In the mighty name of Jesus, Lord. Salamat po, Panginoon, sa provision niyo po sa bawat isa. Salamat, O Lord. Naniniwala po kami po pa yun as we end this 25 days, O Lord. Alam po namin po, Panginoon, na ilos ka po, Lord, sa bawat isa po, Panginoon. In the mighty name, at tuloy po, Lord, malapit na po ang Holy Week. O Lord, tulungan niyo po, Lord, ang mga mag-speak. O Lord, paano niyo po kami kausapin, O Lord, sa puso at isip po, Panginoon. O Lord, as we reminisce, O Lord, how Jesus died
how Jesus Christ died for us for our sin po, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa patuloy niyo po, Lord, na pagkilos sa banisa. Salamat po, Lord. Ito po sa amin na lahat ko po, Panginoon, sa banay ng anak na si Jesus. Amen. Salamat po. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sige po, Ate Lily. Hello, Ate Lily. Naririnig po ba ako? Yes, sis. Opo. Ayan, ano kaya sige po, habang may time ka. At ikaw ay papasok. Magbibili. Sandali lang po. Konti lang po. Thank you po, sis Karen Joy, sa napakagandang message today ng ating Panginoon through you. Salamat sa banal na Espiritu na sumama sa atin ngayong araw na ito. Amen. Para maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng vulnerable. Ano ba yung message today? The vulnerable story. At lahat po tayo dumaan sa mga struggle. Ano po? Paano tayo nakibaka sa ating mga vulnerable story. And about isa po sa atin may istorya kung paano natin nalampasan ang mga pagsubok, yung mga hardship sa buhay natin, yung mga about isa po sa atin, talagang may mga bagyo na dumaan tayo na naging testimony na natin ngayon. Kasi na-witness natin kung gaano kabuti ang Diyos. Hindi man natin siya nakikita, pero nararamdaman natin ang pagkilos niya in times sa hardship sa buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon. Kung hindi sa Kanya, hindi natin mapagtatagumpayan ang bawat pagsubok. Ako po, ang may testimony, i-share ko lang po. Kung sabi nga, kung nahihiya tayo, hindi natin kaya sabihin at hindi pa yung time, wala pa tayong lakas ng loob. Mayroon sa mga Bible sa story sa Bible na talaga pong magbibigay encourage sa mga tao. Mas malaki ang impact po noon kasi nasa istorya po sa Bible yung sinamahan ng Panginoon, yung mga nagtaras sa Panginoon na sinamahan ng Panginoon sa pakikibaka, struggle nila doon sa pagsubok na yun na talagang nothing is impossible to God. Makikita natin, walang imposible sa Panginoon. Sa mga taong umasa sa Kanya at nagtiwala, nakita po natin kung paano niya pinagtagumpay. Si Abraham, di po ba, ang kanyang faith. Marami po sa Biblia na talagang kapag binasa po natin, ito po ay pwede natin i-share sa ating mga kaibigan. Kung di natin pa kaya sabihin kung ano yung ating mga vulnerable story na napagtagumpayan natin. Ako po, isa po sa aking vulnerable story po talaga ay yung nabuntis ako. Sa aking kahinaan, hindi pa ako kasal, nakipagrelasyon ako na hindi alam ng pamilya ko at ako po ay nabuntis at ako'y iniwan. Noong time na yun, talagang sobrang pakikibaka ko, yung struggle ko po, grabe, yung pain sa puso ko, na sabi ko, nag-iisa ko, sabi ko, grabe. Siyempre kung wala po tayong wala. Kung hindi ang Diyos ang kumilo sa buhay ko, hindi ko pa po, wala pa akong, personal relationship kay God. Pero nakikita niya ako. Kung ano yung hirap, yung pain ko nung araw na yun, nabuntis ako, iniwan ako, pinagpalit niya ako sa ibang babae, at nahulog pa ako sa hagdan. Sabi ko, bakit? Yung pala may ibang babae na po pala siya. Sabi ko, nang malaman ko yun, syempre po masakit. Iyak ako ng iyak, parang wala nang, sabi ito na yung last ko. Kung ako po ay talagang pinabayaan ng Panginoon, pwede ko pong kitilin ang buhay ko. Marami pong nagpapakamatay dahil sa pag-ibig na nabigo. Marami ang relationship, kakaroon ng relationship dahil sa pag-ibig po ba? Pag-ibig sa mundo. Pag-ibig sa mundo na wala ang sentro, ang Panginoon, may kapahamakan po. Sariling pag-ibig natin. Ang pag-ibig ng mundo, limited. May limitasyon. Na kapag nagkamali ka, ay may limitasyon po.
Kaya ang pag-ibig, kapag ang sentro ng buhay natin ay ang pag-ibig ng Diyos, magiging matagumpay. Magkaroon man ito ng lamat, ibabalik ng Panginoon ang dati. Ganun po yung nangyari sa akin. Salamat. Minahal ako ng Panginoon sa kabila ng pagkakamali ko. Hindi pa kami kasal. Nakipagrelasyon na ako, pero nabuntis ako, iniwan ako. Pero ang Diyos, hindi niya ako hinayaang magpakamatay at dinala niyo pa ako dito sa Japan with a purpose. Para sa aking husband, madala ko siya sa Panginoon. Yung po yun, ang plano ng Panginoon, yung plano natin, iba ang plano ng Panginoon sa buhay. Ito po ang gusto ko, God. Pero ito ang plano ko para sa iyo, anak ko. Yun po yun. May plan si God sa buhay natin. Amen. No, huwag tayo magplano sa sarili natin. Dahil ang plano ng Panginoon sa buhay natin is wonderful. Dadalhin niya tayo sa matagumpay na buhay, sa relasyon na magtatagal, nakasama siya. Sabi ko, walang forever? Opo, dahil ang may forever, sa Panginoon lang. Siya lang po talaga. Lahat maglalas, kahit ang friendship, ang mga relationship maglalas, pero sa relationship natin sa Panginoon, forever, dahil si God hindi nagbabago. The steadfast love of God, hindi nagbabago. Nagpapatuloy tayong aayusin, babaguhin, at sasamahan sa ating mga pagsubok. Yan po, kaya panghawakan na po natin the promises of God, dahil ang promise ni God hindi nagbabago. Sasamahan niya tayo. Sabi kaya nga lang po, sabi niya, meditate the word of God. Dahil ang salita ng Diyos, siya ay ang Diyos. Kapag tayo nag-meditate, unti-unti po, mapapansin natin ang karakter ni God. Nagiging tayo na. Napupunta, nagmamanifest po na po pala sa buhay natin. God is, ano po ba, mapagpatawad. Hindi natin napapansin, nagiging mapagpatawad na tayo. Kasi kapag nagme-meditate po tayo ng Word ni God, ang katulong natin ang banal na Espiritu para maunawaan natin yung character ni Jesus Christ, yung promises ni God. Kasi nasa Biblia po andun yung promises ni God. Ito po yung magpapatatag sa atin to overcome the hardship at mga struggle, yung pakikibakan natin sa mundo, lalo na po sa mga pagsubok, lalo na sa mga hardship sa buhay natin, mga bagyo sa buhay natin. Every day, marami po tayong, may mga pagsubok tayong hinaharap. Una po ang sarili natin. Ano po? Kaya ilapit natin sa Panginoon. Maging ako man, I'm a prideful po talaga ako, pero inaayos ako ng Panginoon hanggang until now. Kahit nagpapatuloy ako kay God, lumalabas at lumalabas yan. Bawat isa po sa atin, may mga kahinaan na tayo. May kahinaan tayo na until now, lumalabas pa rin. Kaya kailangan natin ilapit sa Panginoon yun para maging dalisay tayo. Pusong dalisay ang aking nais. Hingin po natin para ibigay ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ano ang nais mo? Sabi dun sa may sakit. Tinanong niya at sinabi specific, pagalingin mo po ako. Kailangan natin sabihin kung saan tayo mahina at kung saan dapat tayo kailangan natin ay si God sa buhay natin, kung saan tayo palalakasin at doon tutugon ang Panginoon sa kung ano yung hiningi natin. Amen po. Puring po sa salita ng Panginoon. Praise God. Wala na pong oras. Praise God po. Salamat po sa salita ng Diyos. Salamat po, Sis Karen, sa always available to paglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Amen, amen. Papuri lahat sa Panginoon. Thank you so much. Congratulations mga kapatid sa 25 days na ating graduate na po tayo. Graduate na po tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Thank you so much, O Lord, sa pagsama po sa amin sa 25 days na devotion na ito na ginawa na ibinigay niyo po sa amin. You guided us, O Lord, para matapos namin ito, we grow together. At tunay nga po, nagpapasalamat ako buong puso sa mga kapatiran na talaga pong nandyan mula umpisa hanggang dulo, growing together with the decision to really help one another to grow together, learn together, in spite of and despite of, anuman ang mga balakid, anuman po ang mga hadlang, anuman ang mga kahinaan, problema man itong pisikal o financial or whatever, oh Lord, na na emosyon na nakakahinder sa atin, puyat, pagod, katulad po ni Sis Rhea, mukhang nagpuyat kagabi, but still she's here. Maraming salamat po. Ano man ang mga pinagdadaanan natin ngayon, ramdam na ramdam natin, tunay nga pang we're living in the
last days, kaya po talaga ang kaaway ay nagmamadali na sa atin, subalit, salamat sa Kanya, dahil nagkakaroon tayo ng mas magagandang testimony. Kaya pasalamatan din natin si Taning, ang talunan, dahil kung wala siya, wala tayong mararanasang milagro ng Panginoon. Kung hindi niya tayo ginugulo, hindi natin mararanasan yung pagkilos ng Panginoon sa mga buhay natin. Minsan, dahil dito, dun tayo natututong tumawag sa Panginoon. At dahil sa mga trials, hardships natin, difficulties na nararanasan natin, napapaganda ang kwentuhan natin. Sa madaling salita, yung kwentuhan natin, yun ang nagiging isang dahilan kung bakit tayo po ay nagiging effective sharer. Kahit nga daw po, sabi nga ni Ka Joanne, kahit na anong klase pa ng level ng pag-iistorya mo dyan, ang mahalaga yung nilalaman ng kwento mo. Di po ba? Kahit nagaano pa yan, kahaba, kaiksi, kalalim, kababaw ng story mo, subalit, ang laging bida ay si Jesucristo, ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat wala pong makakatulong sa atin. Isa na po yan yung testimony ni Sis Karen. Sabi nga po niya, magwa 1 year na. And praise God, tunay nga po nakita nating lahat na ang ating panalangin ay tinugon, ang pagkilos ng Panginoon ay naranasan niya at nakapagpatatag ng faith natin. Wala pong story of our lives na walang epekto sa buhay ng kahit nino man. It serves as an encouragement sa bawat isa. Kaya maraming salamat po sa mga testimony po natin. Wag po tayo magpapa-intimidate sa kaaway. Kaya kapag meron tayong pinagdaraanan, yes, another opportunity to experience the love and the power of God. Amen po. Yes, another opportunity to grow, another opportunity para po tayo makapagbigay papuri sa Panginoon. Amen po. Sapagkat sa lahat po ng nangyayari sa ating buhay, ibinabalik po natin lahat ng papuri sa Ama. Dahil sa Kanya lang naman po talaga lahat ng gagaling ang tulong. We can have friends that can encourage us, pray for us, help us in their ways. Pero ang Diyos lang po talaga, God has the final word. God has the final says. Kasi kahit po yung mga kaibigan natin, very much willing to help kapag hindi po inalaw ng Panginoon, it won't make a difference. Kaya maraming salamat po. Patuloy po tayo na magbahagi ng ating mga istorya. Istoryahan natin ang ating mga kaibigan, kapatiran, katrabaho, lahat po ng mga napagdadaanan natin. Bahagi na po talaga ng Christian life. That's the spices of Christianity. Ang pinakamahalaga po, yung pag-overcome natin. The process po, Kaya maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa prayer ni Sis Karen. Ang galing ang plinay ng worship ni Ate Lily is yung worship song ni Sis Karen. She delivered the message and then she prayed a powerful prayer for us. Talaga naman all pack in one. Kompleto na po Maraming salamat po. At napakabuti ng Panginoon sa buhay niya. Lahat po tayo saksi sa ginawa ng Diyos sa buhay niya, sa kanyang paglago. Kaya po, isa itong inspirasyon sa atin. At halimbawa, kung nakaya ni Sis Karen, kaya din po natin. Amen po. Bakit po? Dahil iisa lang ang Diyos na sinasamba natin. Iisa lang ang Diyos na nagsusupply sa atin. Amen po. Bago po tayo magpatuloy ng ating bahaginan sa mga kapatiran natin, na nais pang magbahagi. Ayan,
I'll just seal it in prayer, short prayer. Ama naming nasa langit, maraming salamat, O God, sa 25 days na ito na sinamahan mo kami, Panginoon. Marami kaming narinig na testimonies, narinig namin kung paano ka nagpagaling, nag-bless, O God. You made a way in a difficult situation, O Lord. Hinaplos mang puso ng bawat isa. Nagkaroon po kami ng mga bagong speakers, O God. Nagkaroon po kami ng tiwala sa inyo. Nagawa namin magsalita, mag-share, mag-exhort, O Lord. During these 25 days, we really grown together, O Lord. Maraming salamat, O Diyos, sa opportunity na ibinigay mo sa amin na kami ay makakilala sa inyo, lumago kami, ma-overcome namin, O God, mga bagay na akala namin ay imposible, hindi namin kaya, Panginoon. But then by just making our first step, nag-try lang po kami, Panginoon. We invested a little bit of our faith and trust in you. We believe in you a little bit, and then you made it big, oh God. A big experience, oh Lord. Big miracle in our lives. You've changed us. You've changed the course of our life. The path that we are walking into right now, oh God. Kasama ka na namin. Maraming salamat. Naligaw man kami ng maraming panahon, oh God. Nadaya man kami ng kaaway ng maraming panahon. Subalit, this is the time to win back, oh God, all the things that Satan robbed us. Ibabalik mo po ito sa amin, Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw in all areas of our lives, O God. Lalong-lalo na po sa mga negative thinking namin, Panginoon. Sa mga bigat sa emosyon namin, Panginoon, na dala-dala namin noon pa hanggang ngayon na kami mismo ang nag-cherish, ayaw naming itapon. At every time, from time to time, binabalikan namin ang sakit. Forgive us, O Lord. It's time, O God, na ilagay na ito sa iyong mga kamay, ialay sa iyong paanan at palitan ito ng iyong kapayapaan, kaligayahan na walang makakapantay ni anumang bagay dito sa lupa. At walang anumang bagay dito sa lupa na makatatanggal din ito sa aming mga puso't isipan. Our strength, our joy, O God, only comes from you. From now on, O Lord, we decided right now and we will move on, walk with it, O Lord, mula sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga kapatiran, O God. Maraming salamat din po sa mga hindi nakaka-attend, nanonood ng live or later on, O God, nagre-replay, O Lord. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. The way you talk to us, you will talk to them also. Ganun din po sa mga platforms na ginagamit namin mula umaga hanggang Sabado, mula Lunes hanggang Sabado, umaga, gabi, Panginoon. Bless us, O Lord, and really make an impact sa buhay ng bawat isa na dumadalo, nakaka-witness, nakakarinig, Panginoon. May their faith, O God, grows as they listen, as they hear your words, O God. At ang mga nagiging exhorter, O Lord, sino pang kanilang mga buhay, O God, touch their lives, O God. At gamitin mo po sila, O God, upang maging witness. Lahat po kami maging witness, O God, ng kabutihan mo, kapangyarihan mo. Yes, O Lord, you save us, you healed us, you restore, O God, our identity, O God, and now you're restoring our peace, happiness, and the joy in our lives. Growing together with you, O Lord. Thank you so much, O Lord. At sa susunod po namin, within these 4 days, O God, preparing our hearts, O God. Preparing our hearts, our mind, O God, before we accept you during this Holy Week, O God. Gabayan niyo po ang mga mag-exhort, maging sa Holy Week, ano po namin, series namin, Panginoon, para sa aming morning devo, O Lord. Kayo po ang mangusap. Gamitin niyo lamang po kami bilang instrumento, O God. Maraming salamat po sa hope, faith, courage, love, trust na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. The gentleness, the kindness, the faithfulness, O God. The joy, O God, na ibinibigay mo sa amin ngayon, Panginoon. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ng faith, O God, na tanggapin namin ito at isabuhay ito. Maraming salamat, O Diyos. Sa may mga lakad ngayon, may mga graduation, Panginoon, entrance ceremony, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ingat, sa kanilang biyahe, sa paggabay, Panginoon, sa mga batang ito at sa mga magulang, O Lord. Kayo po, Panginoon, ang maitaas. Maraming salamat po. At sa mga susunod pang araw, Panginoon, thank you so much, O Lord. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos.
And we're looking forward pa, Panginoon, sa mga gagawin mo sa buhay namin. That will serve our testimony to share and will really affect and encourage others. Thank you so much, O Lord. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. To God be all the glory po, mga kapatid. Maraming salamat po sa bawat isa. Ayan. Thank you so much po sa ating viewers. Hindi ko po makita, may nakalagay lang na may nanonood, pero hindi ko nakikita kung sino. So, maraming salamat po. Ayan, mga kapatid, sige po. Kung sino pa po ang may time, you can share. Kung wala naman po, pa-heart. Pa-heart daw po. Amen. Thank you so much, Sis Karen. Amen po. Ayan, Chichis Mais. Good morning po. Good morning. Ay, thank you po. Congratulations po, Ate Jeanette, sa iyong napaka-successful po. Gusto ko lang po magpasalamat sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon mula day 1 hanggang 25 po na ginamit niya para magpahayag po ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon sa very successful po na ating gawain po. Ng Panginoon. Hindi po biro ang 25 days na ginagawa natin araw-araw po. Hindi po. Araw, yes po. I admit. Yes po, pero alam ko po ang bawat isa ganun kahirap bumangon. Yung mga kapatid natin sa Pilipinas, Amerika, di ba po, sa iba pang lugar. Ang hirap gawin, magkaroon ng invest time dito sa ganitong gawain po, na hindi talaga dapat bigyan ng yung ibang dahilan kasi napakalaking pribilehiyo po na mabigyan ng kapurihan at time ng ating Panginoon po. Pero ganun pa man po, sa 25 days na yan, tunay po na ang mensahe natin dito through Sis Karen po. Thank you, Sis Karen. Talagang nagbigay ng mensahe para sa ating lahat na tunay po. Na kahit anong hirap man yan, vulnerable po ba ang tawag doon? Yung kahinaan sa mga hirap na sitwasyon na hindi man natin nakikita ang bawat isa, iba-iba man tayong story po, habang umaattend dito, habang nakikinig dito, dyan, aligaga sa gawain, aligaga sa mga ginagawa sa mga anak, trabaho po, parang preparation sa maghapon. Pero ganun pa man pinakita pa rin yung pagsisilbi na makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon talaga, araw-araw po. Ay buti po ng Diyos talaga. At dito po nakita ko rin po kung paano tayo ginabayan ng Panginoon sa araw-araw na ginagawa natin, araw-araw na lang, walang pagbabago, di ba po? Yung step by step na ginagawa. Alam ko po, ang daming mga lesson na binigay sa atin ng mga kapatiran dito. Hindi man po lahat, in 25 days, hindi man po lahat i-memorize. Pero alam ko po, ang bawat isa, merong nag-impact sa inyo doon. Merong nakuha tayong aralin doon. At purihin po talaga ang Panginoon sa karunungan na yan. Sa bawat isa, iba-ibang mga assignment po ang ginawa, yung mga inilahad at ibinigay ditong mga testimony. Iba-iba man po yan, pero iisa ang ating layunin, makapagbigay po ng kapurihan sa ating Panginoon. At gusto ko pong bigyan po ng pagpapala ang bawat isa. Maraming salamat po sa lahat po na ginawa ninyong invest time sa ating Panginoon. At hindi ko man po naibigay yung aking best para po sa pagbibigay po ng kapurihan sa Diyos. Pero alam ko po, ganun po pinagpapala ng Diyos ang mga anak niyang patuloy po na lumalapit sa Kanya. At itong mensaheng ito sa araw na ito, at tunay po talaga sa huling araw ng 25 days ay binigay sa atin ng Diyos na ibigay sa atin yung mensaheng ito na alalahanin na ang bawat hirap na pinagdadaanan natin dahil hindi po talagang ganun kadali ang maging isang Kristiyano po. Dati kung hindi tayo
na marunong magbasa ng Bible, kung hindi natin nakilala and personal si Jesus Christ, na ganito pala yung story ng buhay niya, hindi po natin mararanasan na yung nilalakaran niya, hindi po ganun kadali nung naging tao siya. Isa po siya sa isang halimbawa sa vulnerable po ng pagiging matatag niyang pang ating Diyos po. Dito ko po nakita na tunay po talaga nakahanga-hanga yung ginagawa ng ating Panginoon po. Dahil biruin niyo po, nung babalikan natin ang kwento ng kanyang mga disipulo, nagpakita si Jesus ng pagiging isang manggagawa ng Diyos Ama sa langit, na ibinaba niya ang pride niya. Naalala niyo po, nung hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga disipulo, nagpakita po siya ng pagpapakumbaba. Niyakap niya ang mga disipulo niya kasi alam niya po, manghihina sila at manghihina. At ganun din po tayo. Nararamdaman ko po na ang bawat isa ay may kahinaan. Na ang bawat isa po ay may pinagdadaanan. Hindi man natin nakikita ang ating sitwasyon, ang bawat isa, sitwasyon ng bawat isa, pero ang Diyos po nakikita niya yun. Kung gaano niya po niyakap yung mga disipulo niya noon, alam ko po, ganun din yan tayo niyayakap ngayon. Hindi po talaga madali yung pagsunod sa kanya, kagaya ng ginagawa ng mga disipulo. Kaya ganun na lang, andun yung ng Panginoon sa kanila. Napakaswerte po nila kasi kasama nila si Jesus Christ, nakikita nila. Pero etong time natin ngayon, yung henerasyon natin ngayon, napakahirap po kasi maglilingkod ka sa ating Panginoon na hindi natin nakikita. Pero nung time po, nung buhay ang ating Panginoong Hesus bilang tao, napakabuti at napakaswerte ng mga disipulo niya. Kasi araw-araw man yun, yung panahon na yun, kasama nila si Jesus Christ, matisod man sila, magkamali man sila, andyan agad si Jesus Christ, nilalapitan nila, nakakausap nila. Tayo po, kakausapin natin ang ating Panginoon na hindi natin nakikita at hindi po ganun kadali yun. Talagang ramdam po natin na ang isa sa atin, inaatake minsan ng kaaway. Hindi man natin alam na ando na tayo sa circle na yun. Pero unti-unti, kasi meron tayong faith, nababago ang ating pananaw at paniniwala. At pinapalakas niya tayo. Kaya nga po, sabi nga po ng namin kagabi kay Pastor Allen, talagang hindi man natin nakikita ang Diyos, nararamdaman natin, katulad daw po ng hangin. Di ba po? Hindi natin nakikita. Pero yung hangin nararamdaman natin. Pag sumipol na yung hangin, ang lamig-lamig, parang ganun, yung yakap ng Diyos, mararamdaman natin pag andun yung faith at pagsunod natin at pagkilala sa Kanya, na tunay na meron talaga tayong Diyos. At yan po ang gusto niya imensahe sa atin sa araw na to. At pasalamatan po natin, yung mensaheng ito muli ang magpapalakas sa ating kahinaan. Kaya kay buti po ng Diyos, katulad ng ginawa at sinabi ko kung halimbawa rin kagabi, yung isang babaeng dinudugo ng 12 taon po, sa tulong po ni Jesus Christ talaga, ganun niya, binigay yung kagalingan na yun. Kaya nakikita po natin, ang bawat turo ng ating Panginoong Hesus sa Biblia po, kung babalikan natin sa Marcos 5:25-34, mababasa natin doon ang mga panahon ng isang babae na may kahinaan at tulad po ng bawat isa sa atin. Halos tayo babae na rito. Pero ganun pa man, ang daming obligasyon sa bahay, sa asawa, trabaho, pero pinipilit po natin nandito. Bakit po? Dahil ang Diyos, naniniwala tayo na ang Diyos ay magpapagaling sa ating kahinaan. At ako din po, salamat po sa prayer, Sis Karen. Napaka-powerful po ng prayer mo. At tunay po araw-araw, hindi man natin masabi, yes, may kahinaan ako. Yes po, Lord, nagkamali ako. Yes, Lord, araw-araw may kasalanan kaming ginawa, Lord. Nangihina kami, Lord. Parang gusto mo na namin bumitaw. Pero yung pagiging ng Panginoon sa atin, pagyakap sa atin, kagaya ng ginawa niya sa disipulo niya, ganun niya po niyakap ang kanyang mga alagad at manggagawa. At nararamdaman ko po yun araw-araw sa buhay ko. Na ang bawat isa po naway ganun din hipuin. Na man yan, hindi ko man nakikita yung bigat ng puso ninyo ngayon. Naway sana po lahat tayo ay maramdaman natin na ang hirap na yan ang magbibigay sa atin ng kalakasan.
kagaya ng ating mensahe sa araw na ito. Thank you po, Sis Karen at Ate Jeanette. Congratulations. At sa lahat po ng bawat isa. In 25 days, sa Diyos po ang lahat ng kapatiran. To God all be the glory po. God bless you all po sa lahat. Amen, amen. Nakakatuwa po, ano? Maraming salamat po. Alam ko po ang bawat isa ay may kanya-kanyang testimony na nais i-share. Kung tutuusin, siguro po kung marami tayong oras, ano, may isa-isa natin. Matatanong ko po, ano, kung ano-ano yung mga natutunan, ano yung naranasan, ano po, ang sarap sana magbahaginan. Kaya nga lang po, talagang kapag umaga, naunawaan ko po na busy talaga ang bawat isa. Ano po, nag-aasikaso, papasok sa trabaho, o kaya naman sa mga mommies na part-timers, nag-aasikaso naman sa mga anak papasok sa school. Kaya maraming salamat po. Hindi man po namin marinig ngayon yan, ang inyong mga testimonies, but you can share that to others. If you have an opportunity, katulad po ng prayer natin, ano po, kahapon, na talagang God gave us the opportunity to share. Ano po, na ipahayag talaga natin ang kabutihan, kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Di po ba? Sino mag-aakala na ako? Na po, when I look back at my past, oh my gosh, sino mag-aakala na si Jeanette nagsasalita? Di po ba? Sabi nga ni Sis Mary, ni Sweet Mary, di ba? Wow, siya na napaka-filthy language, lalos lahat ng mga gamit niya. Maging si Sis Cathy, di po ba? Kung yung mga character natin, looking back at our character before, my gosh, only the power of God can change us. Dahil kung sa atin lang, napakahirap po. Napaka-imposibleng mangyari. Yung, ano po, no, yung testimony narinig natin kay Sis Beth, ano po, how? From depression, from unforgiveness, oh my gosh, how God really freed her. Pero kailangan po talaga ng, ano po talaga, ano ba yung exact word dyan? Yung, ano yun, ano, nasa isipan ko. Kailangan po niya talaga ng pagbabagong matindihan. Matindihang pagbabago. Pag-rely sa Panginoon po, ano? Ayan. Kaya, sa Panginoon lang po natin talaga ipagkatiwala ang lahat ng napagdadaanan natin, and certainly, God will respond. God will answer. Kung paano po niya sinagot si David, ganun din po niya sasagutin na ating mga panalangin. At sinasagot, di po ba? We are witness. Maging kay Ma'am Joy, ano pa, nag-umpisa po tayo sa Decide to Thrive. Thank you po sa inspiration from Sweet Mary. Tapos ngayon naman po, Growing Together. Ano po, talagang nakakatuwa kasi walang imposible sa Diyos, sa layo, sa oras. Ano po, kapag may desire ka and you're really decided to do it, it will come to pass. God will help us to realize, to experience that, His power and His love. Kaya anuman po yung mga pinagdaraanan natin, just wait. Just wait. God never answers no. God never answers no. He's just preparing our heart to receive that. Ibibigay po niya yan sa atin. Maghintay lang po tayo. Kailangan lang po natin gawin sa ating paghihintay ay magpatatag, at pag nabuo na ang pagtitiwala natin sa Kanya, certainly it will come to pass. Amen po. Isa sa katuparan niya po yan. Kaya alamin po natin, if it is the will of God, naku, mas mabilis. Mas mabilis po. If it is parallel to His will, naku po yung prayer natin. Answered prayer agad dyan. Amen po. Kaya tingnan po natin, let's go back to the Bible. Kapag nakasulat dyan sa Biblia, sigurado po, sooner or later, less expected time, darating po talaga. Kaya mga kapatid, let's invest. Let's continue to invest our time, our faith in God, the one true God who is alive and listening and keep on interceding for us. Nandun po siya sa kanan ng Ama na nakaupo. At patuloy po siya nag-i-intercede sa atin. Torsendo. Ayun. Nag-cheer sa atin. Ano po? Yes. Yes. Stand up. Stand up. Yes, you can do it. Ganon. Pag sila hindi na kaya, okay, give. Take my hand. O, di po ba? Lagi siyang handa. Kaya mga kapatid, wala na po tayong iba pang matatakbuhan, siya lamang. And if you want to hear Him personally as your pastor, your leaders, your mentors, ano po? And God will really speak through them. Amen po.
Maraming salamat. I won't hold you long. Ano po, sanayin po natin, ano po, na hindi kayo, na, ano tawag doon, natatali, ano po, para hindi naman kayo mahirapan. So, maraming salamat pong muli sa araw na ito. Tomorrow, start po natin ang 4 days, making room, preparing our hearts para po sa ating Holy Week, para po sa pagtanggap natin kay Heso Kristo. Dahil alam ko po, ang Holy Week, mula nung pinanganak tayo, mula na nagkaisip tayo, napapanood natin, nababasa, naririnig. But this time, within these 4 days, let's, concentrate, let's make a conviction, promise, and decision talaga na these 4 days, I will prepare my heart to receive you, Jesus, in different way. Hindi na katulad noon na paulit-ulit ko na lang pinapanood na Holy Week. Alam ko na yan, narinig ko na yan. But this time, receive Him in different way. Meron po tayo from Monday to Saturday. Sa panggabi po, meron din po tayo yan, sigurado. Nag-prepare na po ang mga leaders natin. So if you have chance, join to know more, to grow deeper. Dig deeper kung sino talaga si Yesu Kristo. At ano po ba talaga ang mga ibig sabihin yan? Kahit noon mo pa yan naririnig, noon mo pa at ilang ulit mo na yung napag-aaralan, God will speak to you in a different way every time you read and listen. Amen po. To God be all the glory. Maraming salamat po sa nanonood sa online at manonood pa. At sa mga nag-share po at nagsusubscribe, maraming salamat po. It's a great help. You can really help po para sa susunod. Sa YouTube na po tayo magdadirect. Hindi ko na po siya ililipat. Maraming salamat po. Lalo na po ngayong kagabi, I slept late kasi gusto ko po sana siyang mag-i-download kasi meron na po mga inabisuhan na ako na may mga nabubura na hindi ko siya ma-download. Hindi siya mag-download sa cellphone ko kagabi. I can't download din sa internet, ay sa computer ko. Hindi ako talaga marunong na noon. Tagal ng panahon, puro na lang ako cellphone. So, if I want to be familiar uli sa computer, I need to spend time. But I don't have that kind of time. Amen po. So, maraming salamat po sa mga tulong na gagawin ninyo. Your presence is really an encouragement to us. And sa pag-share, subscribe po. Maraming salamat. Thank you po. Yung pong sinasabi kong subscribe, yung pong Servant Church na ginawa po namin sa YouTube. Maraming salamat po. At doon nyo rin po mababalikan kasi nabubura na sa Facebook. Nangihinayang po ako kasi sabi ko, wow, yung mga effort ng mga kapatiran ko, hindi ko na mababalikan. So, sayang po, sometimes we need that to look back and remind us who we are before, lalo na kapag malalaman mo, ganito pala ako noon mag-share, mas bold ako noon kaysa ngayon. Ngayon parang na-intimidate ako. Nung bago ako, I'm sharing boldly, I don't care if I make mistake. All I care is mapapurihan ng Panginoon. So, let's be reminded with that kind of conviction kapag young Christian ka. Kasi kapag matagal na po, nababawasan talaga. Believe it or not. Sa ayaw mo na sa gusto natin. Marami na po kasi tayong isinasaalang-alang. Pero pag young Christian ka, para kasi Pablo, bold. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, I will speak the truth in love. Pero kapag tumatagal na, ang dami ng mga reservations. So, enjoy while it lasts. Kaya habang bata kayo sa pananampalataya, bago pa lang kayo, you're so fired up to share the Word of God, gamitin nyo po yan. And then, kung kaya nyong i-record nyo. And be reminded, kapag kayo ay tumatagal na, darating po talaga ang panahon that you will lose heart, your faith will fluctuate. Okay lang po yan. Lahat po tayo dumadaan dyan. Huwag lang po natin gagawin yung iwanan ang Panginoon. Nadadapa tayo, bangon uli. Nagkakamali tayo, repent. Amen po? But never lose heart. Always tayo, always bumangon, always go back to God. Always repent because God is always willing to accept us open hands. Amen po? No guilt, but conviction. Amen po? Maraming salamat sa bawat isa. God bless po. Have a productive day. See you po bukas sa ating Make Room 4 Days Preparation ng heart natin para sa Holy Week. God bless po. See you po tomorrow and tonight. Amen. Meron po tayong GSM ngayong gabi.
Andyan po si Mimi Rose. Oh. Andyan pa po ba? Hindi ko na. Nakita ko kanina. Thank you so much po. God bless everyone.